Hello, good afternoon everyone, no? So today, pag-uusapan natin ngayon, papaano ka makakagawa ng sarili mong product mock-up, no, sa pinakamabilis na paraan. Kasi nung nakaraang training natin, no, tinuro natin doon yung paano ka makakapag-create ng product, no, sa manual na paraan. No, doon natin pinag-usapan paano ka gagawa ng RDP, no, paano ka gagawa ng product mock-up, no, gamit yung Pagdora, gamit yung Canva, no. So dito naman, ang gagawin natin is gagawin natin mas simple, no, gamit yung AI para nang sa ganun ay ikaw magawa mong makapag-create ng product sa pinakamabilis na paraan para nang sa ganun ay mas mabilis yung pag-test natin ng mga product. So ngayon, ang kailangan lang natin gawin, una, share ko sa iyo yung screen ko. Yan. So kailangan mo, meron kang chat GPT. Right? So, ngayon, kung wala ka pang premium no, na chat GPT, pwede rin naman gamitin mo yung account mo, no, sa ChatGPT. Pero no, may pino-provide yung ating ang company na libreng ChatGPT account kung saan pwede mo rin itong ma-access, no. Ang kailangan mo lang gawin, i-login mo lang yung account ni Coach Minandro, itong sa Next Level Up. No, ilagin mo lang yung Gmail, no, sa Gmail, tapos punta ka sa ChatGPT. Then, after that, dito makikita mo may mga project dito. No, ito yung mga project na ginawa ng mga partners natin dito sa next level. Ngayon, pwede ka rin mag-create dito ng project para nang sa ganun ay lahat ng mga magagawa mong product dito mo na rin i-store. No? Para nang sa ganun, naka-file na lahat ng product mo dito. So, to do that, para makagawa ka rin ng sarili mong project dito sa ChatGPT, no? I-click mo lang itong new project, tapos pangalanan mo lang, no, kung anong pangalan mo, yan lang yung ilalagay mo dito para nang sa ganun ay mabilis din nating ma-check lahat ng mga project, lahat ng mga ginawa mong product dito sa ChatGPT. So pangalanan mo lang, sample lang natin ang sige, si Rio na lang. Yan, sample lang to. Create project. Yan, meron ka ng file dito. Hanapin mo na lang, refresh natin. Hanapin mo na lang kung nasaan yung file mo, tapos doon ka gagawa, no? Ito, doon ka gagawa, dito mo i-store lahat ng mga ginawa mong product. Okay? Para makapaggawa ka ng product, simple lang. Kailangan mo lang mag-create ng new chat. Yan. Tapos, dito tayo gagawa ng simpleng promptings. Alright? So, ito, ang tuturo ko ngayon, isa ito sa mga simpleng paraan para makapag-generate ka ng product dito kay ChatGPT. No? Hindi tayo gagamit dito ng mga komplikadong promptings kasi actually sa totoo lang pwede mong gawin kay ChatGPT na parang kinakausap mo lang siya na parang totoo talagang tao. In fact, pwede mo rin siyang makausap gamit yung Tagalog na language, no? At ako usually pag gumagawa ako ng product dito kay ChatGPT, yung mga promptings na ginagamit ko is Tagalog lang para nang sa ganun ay mas naiintindihan. Mas naiintindihan ko yung gusto kong i-express na message doon kay ChatGPT kasi able naman si ChatGPT na makapag-receive ng command kahit Tagalog. Pero kung gusto mo rin ng English, walang problema, magagawa din yun ni ChatGPT na maintindihan. But for the sake of this example, no, papakita ko sa inyo paano ba yung simpleng flow, simpleng paraan para ikaw ay makagawa ka ng simpleng product, no, na pwede agad nating matest. Yun. Sige. So right now, unang-unang gagawin natin, no, kung meron ka ng idea, no, meron ka ng idea na product na gusto mong gawin, no? Pwede mong directly tanungin si ChatGPT regarding dun sa idea na yun. Or kung wala ka namang direktang idea pa na alam, no? Pwede
pwede mo ring pwede ka ring humingi ng idea kay ChatGPT. So paano natin gagawin 'yon? So dito sa next level, meron tayong mga available ingredients. No, meron tayong mga active ingredients na available na kung saan doon lang tayo magbe-base no as of now sa product na gagawin natin. Para nang sa ganon, yung product item na makikreate mo kay ChatGPT, meron ng mga available na ingredients dun sa catalyst natin o dun sa mga dun sa nagfo-formulate at nag-manufacture ng product natin. So ngayon, bago ka mag-proceed dito sa ChatGPT, kunin mo muna yung mga ingredients na yon, no? Ilalagay ko rin, ibibigay ko rin yung access paano mo makukuha yung mga ingredients na yon. So, kunin natin muna ingredients. Ito, may mga active ingredients na tayo dito. Yan. Gagawin natin, copy-paste lang natin to, itong mga active ingredients na to. Copy lang natin, dragging natin, tapos copy. Copy. Then, balik tayo doon kay ChatGPT. I-send lang natin to kay ChatGPT. Yan, para makuha lang niya yung data. Ma-record lang niya itong mga ingredients na to. Yan. Yan, nagbigay nga agad siya ng sample. Right? So ngayon, na-paste mo na yung mga ingredients, ibig sabihin na na-record na ni ChatGPT itong mga ingredients na to. Pwede mong i-instruct si ChatGPT. Pwede mong sabihin kay ChatGPT, hello ChatGPT, pwede mo ba ako bigyan ng at least 10 unique product ideas based sa active ingredients na binigay ko. Bawat product idea, sabi mo, bawat product idea, pumili ka ng at least 2 to 3 ingredients. Yan. Simple lang na pagpa-prompt. Tingnan natin anong bibigay niya. Yun, nagbigay siya ng iba't ibang uri ng product na pwede mong simulan, gawin agad. No? Yan, meron na dyan mga ingredients. Base na yan dun sa sinend mong ingredients kay ChatGPT. Yan. So yun. Pwede mo pang yan. Pwede mo pang mas i-dig deep pa si ChatGPT. Pwede mong gawin to, let's say for example, nakapili ka dyan ng isang idea, pwede mong sabihin kay ChatGPT, itong CamWave, let's say for example, itong CamWave, pwede mong sabihin kay ChatGPT, ito ang napili ko. Pwede mo bang bigyan pa ako ng mas malalim na idea about dito sa product na ito? Parang kinakausap ko lang talaga si ChatGPT. Dahil basically si ChatGPT, tutulungan ka niya na mas ma-elaborate pa niya yung ideas na gusto mong makuha. Yan, nandito na binigyan ka na ng product at unique selling proposition. Target market. No? So yun. After that, nakapili ka na, no? Pwede kang humingi pa ng idea para saan ba ang product
na ito at gaano kalaki ang market size nito. Para malaman natin kung gaano kalaki yung pwede nating mabentahan na market. Para saan ang CalmWave? Yan. Isang natural roll-on sleep aid na gumagamit ng mga essential at carrier oils. Lavender, yan, jojoba, coconut. Market size and opportunity global sleep aids, ganito kalaki, $76 billion. So dito pa lang, malalaman mo na meron itong potential itong product na to. No, para sa mga sleep aid niche, no? Mga nahirapan matulog sa gabi. So, pwede mong gawin kay ChatGPT, hinga mo pa ng idea, sabihin mo sa kanya, okay, pwede mo ba, ano pang pwede natin? Let's say, for example, pwede mo ba akong bigyan ng unique na product name? Yan. Tingnan natin, no? At gagawa tayo ng sample ng mock-up agad ngayon. Yun ito, binigyan tayo ng mga sample na pangalan na pwede mo ring gamitin, no? Si Lunalox, Drift Ease, Rest Ripple, yan, Zin Slumber, Mellow Moon. No, ikaw lang kung anong gusto mong gamitin o di kaya naman meron kang naisip na pangalan, okay din 'yon. So let's say for example itong isang to napili natin, Mellow Moon. Sabihin natin, to ang napili ko. Mula ngayon, ito na ang pangalan ng product ko. Mellow Moon. Nakalimutan kong ilagay. Sige. Ngayon, pag nakapili ka na ng pangalan, ito na, nilagyan dito product name Mellow Moon. Ang gagawin natin, ididigdi pa natin yung idea, no, nitong product na to. Paano natin gagawin yon? Gagamit tayo ng promptings galing kay gagamit tayo ng promptings galing dun sa Instacopy. No? Gawin natin, hanapin muna natin yung Instacopy. Ito, bibigyan natin kayo ng copy dito, no? Ito yung Instacopy account. So, binayaran ito ni Coach Minandro pero libre lang natin ito ma-access. Kiklik lang natin itong link na to. Yan, tapos ilalagin natin itong details na to. Basically, nakalagin na ako pero kung ikaw, pag i-click mo to, hindi ka pa nakalagin, ito lang yung details. Yung username at saka ito yung password. So dito, kailangan natin gawin, click itong resume. Tapos, hanapin natin dito itong how to use AI prompts properly. No? Tapos, ito yung click natin, how to navigate and use prompt. Click mo lang yan. Tapos, ang kailangan natin dito, scroll lang natin bandang baba, ang kailangan lang natin dito itong instant copy AI ChatGPT copywriting prompts. So, ito lang kailangan natin dito, i-click lang natin to. Yan. Pagka-click natin, mapupunta tayo dito sa Google Sheet. No, may nakalagay dito, ito. Copywriting for FB ads, copy, hook, headline, yan. First prompt. Yan. Ang kailangan natin dito, itong unang prompt. Kung mapapansin nyo, may mga green dito, no, na highlighted. Ito lang yung papalitan natin, yung mga green. No, pag pula naman, pipili tayo o ano sa atin. So, ang gagawin natin, copy lang natin to. Yan. Hanggang dito. Copy natin to. Tapos, balik tayo kay ChatGPT. Dito. I-paste natin to. Dito. Tapos, sabi daw, papalitan natin yung mga naka-green. Ano dito yung naka-green?
Una, itong location, no? Itong location, palitan natin. Gawin nating Philippines. Sabihin natin Philippines. Pero itong 2024, gawin nating 2025 para updated. Ano pa yung mga naka-green? Ito, product and short info. Yan. So, balik tayo. Itong product. Anong pangalan ng product natin? Mellow Moon. So, lagyan natin dito, Mellow Moon. Yan. Tapos, target audience. Ano yung target audience mo? Filipino. Yan. Simple lang. Ano pa yung mga kailangan natin? Itong location din. Dan natin. Philippines. Ano pa? So far wala na. Itong pula na lang. No, pipili tayo kung English ba, Tagalog ba, or Taglish. So mas maganda, pipiliin natin Taglish. So ito, ang English, delete natin to. Or Tagalog, delete natin to. Taglish Modern Language. After that, saka natin i-click to. Ngayon, tingnan natin kung anong gagawin ni ChatGPT. Yun. Bibigyan tayo ng data ni ChatGPT. Nandito na yung demographics, psychographics, problem, desires, consequences, frustration, old methods, no? Market needs, value proposition, competitor research. Nandito na lahat, kompleto na. Ibig sabihin, lahat ng data natin na kinakailangan, meron na si ChatGPT hawak na data para anytime soon, no, pag gagawa tayo ng mga creatives, gagawa tayo ng iba't ibang uri ng marketing strategy, no, nandito na lahat. Kasi even the pain points, yung problems, nandito na. No, insomnia, no, difficulty switching off, nandyan na yung mga ano, even the desire ng product na kayang ma-solve nitong na kayang ma-solve na problem nitong product na to. Ngayon, ang next na gagawin natin, no, since may data na naka-install dyan, para next time, pag gumawa ka ng RDP, no, pag gumawa ka ng RDP, may mga data na dito. So, copy-paste na lang ang gagawin natin. Di ba yung una, dun sa step 1 natin, sa paggawa ng manual na RDP, di ba? Pinipaste natin ng mga kailangan natin dun sa RDP. Dito, ganun din gagawin natin. Pero, nandyan na lahat ng information. No, naibigay na ni ChatGPT. Yun. Ngayon, ang gagawin natin, magki-create tayo ng product mock-up. No, para hindi na tayo mahirapan sa paggawa ng manual, pag-create ng mock-up. Ngayon, gagawin mo na lang, simple na lang, i-instruct mo na lang si ChatGPT, no? Nagawang ka ng product mock-up. Sabihin natin, pwede mo ba akong gawan ng product mock-up? Gawin mong nakaka-attract at mukhang premium. Sige. Ikaw lang, depende lang sa'yo anong gusto mong ma-achieve sa product mo. Pero ito, kahit simpleng prompting lang, kayang gawan niya ni ChatGPT. Yan, sige. Try natin. I-explore mo lang si ChatGPT. No? Kasi bibigyan ka ni ChatGPT ng gusto mong ma-achieve na result. Ang pinakakilang naman talaga dito is marunong kang magtanong. Ano ba talaga ang kailangan mong malaman kay ChatGPT? In terms, paano ka ba kapag-create ng product? Right? Antayin lang natin, no? Naglo-loading pa siya. Yan. Eto, no?
roll on tong product na to. So, instantly, binigyan tayo ni ChatGPT, mukhang premium ang dating. Ayan. No? Zoom natin. Slip oil roll-on. Yan. Sobrang galing ni ChatGPT. Sobrang simple ng binigay niya sa atin, no? Ngayon, may mock-up ka na. May product mock-up ka na. Ngayon, kung natatandaan mo, dun sa unang ginawa natin, yung manual, di ba? Para makagawa ka ng ganitong specific na mock-up, it will actually take mga around 1 hour maybe, or kung hindi ka pa sanay, or 30 minutes. Pero dito kay ChatGPT, no, ilang minuto lang. Matagal na yung 5 minutes, nakagawa siya ng ganitong klaseng mock-up. Ngayon, kung may mock-up ka na, mabilis na lang. No, mabilis na lang sa paggawa ng creatives. 'Di ba? Naturo natin yung paano ka magagawa ng creatives. Ito na yung gagamitin mo doon. No, ito na yung gagawan mo ng creatives. Itong mock-up na to. So, basically, what we have actually done in this session is nakagawa tayo ng simpleng product. Simpleng paraan sa paggawa ng product. Ngayon, ang gagawin mo, no, para malagay mo to dun sa ano mo, sa project mo, etong part na to, i-edit mo lang. Yan. Tapos, pangalanan mo ng Mellow Moon. Yan, Mellow Moon ang pangalan niyan. Tapos, i-drag mo lang ito papunta dun sa ano mo, dun sa project mo. Yan, nandito na yan. Pag click mo yung project mo, andito na. Meron ka ng nagawang project dito. Yan. Meron ka ng product mock-up. So, ganyan lang kasi kasimple sa paggawa ng product. So, pwede unahin mo muna yung mga ingredients, no? Ibigay mo kay ChatGPT, or ang isa sa mga strategy na ginagawa ko pag gagawa ako ng product, no? Inuuna kong itanong kay ChatGPT yung problem na gusto kong masolusyonan. O di kaya naman tinatanong ko sa ChatGPT ano yung mga nag-i-exist na problem na pwede kong gawa ng product. Let's say for example, gawa tayo ulit ng panibago. ChatGPT, yan. Tanungin natin sa ChatGPT, eto, based on data, ang pinaka number one na mahilig bumili sa online is mga babae. Tama? Pinaka mabilis bumili according to sa data, sa statistic. Now, advantage ito kung yun yung itatarget natin. Ngayon, naisip ko, tanungin natin sa ChatGPT. ChatGPT, pwede mo ba akong bigyan ng idea kung ano ang mga nakakahiyang problema ng mga babae na gusto nilang masolusyonan agad. Simulan natin sa tanong na ganyan. Yan, magbibigay si ChatGPT ng data. Maraming paraan actually sa paggawa ng product. Ikaw lang talaga, depende sa'yo, papaano mo ito, papaano mo i-maximize, i-utilize. You know? Ang dami, 15. O, ang dami na binigay niya. Fungal infection, unwanted facial acne. Ito, pinakamalupit. No? Itchiness at odor. Diba? Number 1 talaga siya. So, sabihin na lang natin, gawa natin ng example. Ito na lang, fungal infection. Sobrang magate, bla 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 bla. Awag yan. Hanap tayo ng iba. Ito na lang, stretch marks. No, itong stretch marks.
Sabihin natin kita GPT, i-copyhin natin to. Pwede mo ba akong bigyan ng data? Gaano kalaki ang market nitong yan. Paste mo lang. Global market niya, ito, $2 billion. Noong 2022 pa, 2025 na ngayon, mas lumalaki na to ngayon. Yan, no? Sabihin malaki yung data, no, na pwede nating yan. So after that, tinanong mo, pwede ka nang magpagawa ng item, ng product. Pwede mong sabihin kay ChatGPT, pwede mo ba akong bigyan ng idea ano ang magandang product form sa ganitong uri ng problem? Bibigyan tayo nito sa GPT. Topical cream, baby oil blend, concentrated serum. Yan. Marami ang pwede nating gawin. Let's say, for example, ito na lang, topical cream. No? Ang gawin natin, or itong serum, o kaya na itong topical cream na. Sabihin natin, sige, GPT, gusto kong gumawa ng product gamit ang active ingredients ko. Wait lang ha. ChatGPT, gusto ko ang gusto ko ito. Gusto kong gumawa ng product. Gusto kong gumawa ng product gamit ang active ingredients ko. Matutulungan mo ba ako? Yan. Tapos, kopyahin mo ulit yung active ingredients mo. Itong active ingredients na to. Kung wala ka pang kopya nito, hingin mo lang ito dun sa accountability leader nyo na meron siyang copy nito. Ngayon, balik tayo dito. Wait lang, magbigay na siya. Formula. Sige, i-paste na lang natin to. Sabihin natin, pwede mo ba akong gawan ng product gamit ang active ingredients na ito, pero pumili ka lang ng at least 2 to 3 ingredients. Paste mo dito yung ingredients. Madali lang talaga, basta ipa-prompt mo lang talaga si ChatGPT. Tanungin mo lang ng tanungin hanggang sa makuha mo yung desired result na gusto mo. Yan. Binigyan tayo, no, ng product. Celoregine Stretch Mark Serum. Yan, no, tatlong ingredients. Ito, yung tatlong ingredients. Pumili siya ng tatlo. Yan. Ngayon, ang next na gagawin natin, humingi tayo ng final name ng product mo. Pwede mo ba akong gawan ng or bigyan ng magandang product name idea dito sa product ko. Di ba parang kina-close lang natin siya ng simple.
No? Pero nakakapagbigay siya ng mga idea. Ito ang binigay niya, Derma Bloom, Mark Melt, Skin Rice. Yan, pwede kang pumili diyan kung or kaya naman hindi ka pa satisfied, pwede mo pang sabihin kay ChatGPT, gusto ko yung unique. Pwede bang gawin mong simple lang? Yan. Eto. Pwede ito. O di kaya naman ito. Sabihin na lang natin ito, mark free. Mark free. Copy natin yan. Sabihin natin sa GPT, ito ang napili ko. Mark free. Yan. So may product ka na. Ang next na gagawin natin, no? Punta tayo ulit kay Instacopy. No? Instacopy, kopyahin natin to. Again, kagaya ng ginawa natin kanina. Ito pangalawang product na itong ginagawa natin. Paste natin dito, tapos yung mga green, yan, palitan mo lang ng data. Location, Philippines. Ang product name mo is Mark Free. Target audience mo, Filipina. Yan. Location, Philippines. Taglish lang. Yan. Tingnan natin. Para bigyan ka ng data. No? Mas madigdip ni ChatGPT ano yung mga information na kailangan mo dito sa product na to. Yan. Demographics. Nagbigay siya ng demographics. Psychographics. Nagbigay din siya. Problems. Yan, no? Yung mga problems na pwede nating i-target sa paggawa ng marketing. Yan. Desires. Makinis at even tone balat. Yan. So meron ng data si ChatGPT. After that, ang gagawin natin, no, hihingi tayo ulit, no, ng product mock-up. So sabi natin, pwede mo ba akong gawan ng product mock-up at gawin mo itong attractive para sa target market ko. Pwedeng ganyan, pwedeng ganon. Yung mabilis ibenta sa masa. Right? Yun. Yan na, gagawa na si ChatGPT ng product mock-up. Ilang segundo lang, makakagawa na siya at pwede mo nang gamitin sa paggawa ng creatives. Sa next training, no? Sa next training, gagawa tayo ng training para sa creatives. Yan na, yan na, yan na, yan na. Make creating image may take a moment. Ayan na. Stretch mark cream. Ayan na, oh. Yun. Binigyan tayo agad ni ChatGPT. Yan yung gagamitin natin para sa mga creatives na gagawin natin. Sa next training, doon naman natin tuturo paano ka makakagawa ng creatives gamit itong mga mock-up na nagawa mo. Kung hindi ka pa satisfied, pwede ka pang humingi pa ng isa. Sabi mo sa ChatGPT, wow, nice. Pwede ka pa bang gumawa ng isa pa?
Tingnan nga natin kung gagawa pa siya. Yun, basically ganun lang siya kasimple. Sobrang simple lang yung paggawa ng ng product mock-up. Ito, iba naman, no? Iba naman yung ginawa niya. May box pa, di ba? Ang galing. May box pa yung kanyang ginawa. Mas maganda to gawin. Yan, no? Pipili ka lang dyan. Para sa akin to mas maganda to. Yan. So, nakagawa ka na ng simple, no? At pwede na natin tong i-test. Itong mock-up na to kapag nagawan mo na ng creatives, which is yun yung next topic natin. So, yun. And I think that's all for our topic for today. Thank you so much and proceed ka na sa next training natin sa step number 2.